Welcome back sa ating channel. Ngayon tatalakayin natin ang movie na Elio. Tara na at mag-sit back, relax at mag-enjoy. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang batang lalaki na si Elio Solis na nasa isang museo ng himpapawid at kalawakan kasama ang kanyang tiyahin na si Major Olga Solis. Si Olga ang nag-aalaga kay Elio mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Ngunit nahihirapan si Elio na makipagkaibigan sa mga batang kaedad niya. Naglibot-libot si Elio at napunta sa isang exhibit tungkol sa Voyager 1 kung saan siya ay nabighani sa mga kababalaghan ng outer space at sa posibilidad na may buhay sa labas ng Earth. Sa paglipas ng mga taon, naging obsessed si Elio sa pagkikita ng mga alien at gumugol ng oras na umaasa na ma-abduct siya habang hindi naman nagawa ni Olga na magkaroon ng malalim na ugnayan sa kanya. Naniniwala si Elio na ito ay dahil inabandona ni Olga ang kanyang pangarap na maging astronaut para alagaan siya. Sa isa sa kanyang gabi-gabing pagbisita sa beach upang subukang ma-abduct, nakilala ni Elio ang dalawang batang lalaki, si Bryce at si Caleb, na narinig ang kanyang mga ginagawa. Nag-away sila na nauwi sa pagkakabugbog ng mata ni Elio matapos matamaan ang sarili ng kanyang ham radio. Kinailangan siyang sunduin ni Olga sa ospital kung saan nilagyan siya ng patch sa kaliwang mata. Mamaya, dinala ni Olga si Elio sa kanyang trabaho sa base. Dinala siya upang makipagkita sa isang scientist na si Gunter Melmac na naniniwala na ang mga computer ay nakakuha ng mensahe mula sa ibang planeta pagkatapos makipag-ugnayan sa Voyager. Palihim na sumunod si Elio at nanatili hanggang umalis ang lahat sa silid. Nag-iwan siya ng mensahe na umaasang makasali sa kanila sa outer space na nagtatapos sa "Okay, bye, I love you" na ipadala ang mensahe, ngunit nagdulot ito ng malaking blackout sa station. Galit na dinala ni Olga si Elio pauwi at sinabi na ipapadala niya siya sa isang summer camp na tinatawag na The Carver Academy. Ipinaliwanag ni Elio ang kanyang pagnanasa na pumunta sa outer space dahil pakiramdam niya ay hindi siya gusto ni Olga at sinabi niyang hindi niya itinuturing na pamilya si Olga. Ito ang huling patak para sa kanya. Dinala ni Olga si Elio sa camp kung saan dismayado siyang makita na naroon din sina Bryce at Caleb. Sa gabi, patuloy na sinubukan ni Elio na makipag-ugnayan sa mga alien habang naghahanda naman ang mga bully na prankan siya. Samantala, si Olga ay nasa trabaho nang magsimulang mag-glitch ang mga computer hanggang sa mag-flash ang mensahe na "Bring us your leader please" sa mga screen at sa kanyang phone. Tumakbo si Elio palabas ng kanyang tent nang marinig ang paparating na mga bully, ngunit nahabol nila siya bago pa man makasuntok si Caleb kay Elio. Nag-freeze ang oras habang nagbukas ang isang portal sa langit at nagsimulang hilahinin ang nasasabik na si Elio papasok. Dinala si Elio sa Communiverse, isang lugar sa outer space kung saan nagtitipon ang mga pinuno mula sa ibang planeta at nagbabahagi ng kaalaman mula sa iba't ibang mundo sa galaxy. Nakilala niya ang liquid supercomputer na si O na tumutulong kay Elio na makipag-usap sa mga alien at binigyan siya ng disk upang i-regulate ang kanyang gravity at body temperature. Pagkatapos, nakilala niya ang mga ambassador na si Questa, Helix at Tegmen na nag-welcome sa kanya sa Communiverse matapos na magkamali na siya ang tunay na pinuno ng Earth dahil nakuha nila ang kanyang mensahe, ngunit inakala na siya ang nagpadala ng Voyager spacecraft mismo. Bago pa man makapagpaliwanag si Elio, kailangang harapin ng iba pang ambassadors ang isa pang kandidato na gustong sumali sa Communiverse. Si Lord Grigon ng lahi ng Hilorkian. Siya ay isang agresibo at uhaw sa dugong tyrant at ayaw ng iba pang ambassadors na makasali siya. Nangako si Grigon na babalik upang sakupin ang Communiverse. Dahil sa takot sa paghihiganti, naghahanda ang mga ambassadors na isara ang lugar at ibalik si Elio pauwi. Ngunit hindi gustong bumalik sa sandali kung saan siya maaring mabugbog. Pinili ni Elio na personal na makipagnegosasyon kay Grigon na maaring makatulong upang maging ambassador ng Earth ng mas mabilis. Ginamit niya pa ang kanyang eye patch bilang patunay ng kanyang battle scars upang ipakita na may kakayahan siya. Sumang-ayon ng iba at
ipinadala si Elio kasama si O upang maghanda. Tumulong si O kay Elio na gumawa ng clone niya na Other Elio na ipinadala pabalik sa Earth upang punan ng papel ni Elio habang nasa space siya. Ginamit din niya ang Universal User Manual upang tulungan siyang mag-isip ng mga taktika sa negosasyon kay Grigon. Ipinadala si Elio sa Hilurkian Mothership kung saan niya nakilala si Grigon. Sa una, mukhang nakakausap niya si Grigon, ngunit aksidenteng nagalit si Elio sa kanya sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang di umano'y masamang pagiging magulang matapos banggitin ni Grigon ang kanyang anak. Inutos ni Grigon na ikulong si Elio sa dungeon. Pabalik sa Earth, dinala ni Olga ang Other Elio pawi mula sa camp matapos malaman na nasangkot ito sa away. Ngunit nagulat siya na ang Elio na ito ay mas sociable at masunurin pagkatapos lamang ng isang araw sa camp. Sa dungeon, nakilala ni Elio ang anak ni Grigon na si Glordon na mukhang malaking tardigrade. Hindi tulad ng kanyang ama, si Glordon ay naive ngunit mabait. Sa tulong ni Glordon, nakatakas si Elio sa dungeon at nagplano na gamitin si Glordon bilang bargaining chip laban kay Grigon upang iwan nito ang Communiverse. Habang gumagapang sa mga tunnel, kailangang magtago si Elio sa bibig ni Glordon upang maiwasan ang pagkonsumo ng lava. Nakita rin nila ang isang Hilurkian carapace na ang armor na isusuot ni Glordon sa buong buhay niya kapag siya ay nagmature na tulad ni Grigon. Nakabalik ang mga bata sa Communiverse at nakipag-ugnayan kay Grigon. Ginamit ni Elio ang kusang si Glordon bilang bargaining chip na pinahihirapan ang batang alien sa pamamagitan ng pagkiliti. Sumuko si Grigon at sumang-ayon na iwan ang Communiverse. Pagkatapos ay naghanda na sunduin si Glordon. Nagdiwang ang iba pang ambassadors at naghahanda na gawing opisyal na ambassador si Elio. Gayunpaman, umiyak si Glordon kay Elio dahil ayaw niyang bumalik sa kanyang ama upang maging war machine tulad niya. Pagkatapos, nag-isip si Elio ng ideya na i-clone si Glordon upang ang clone ang bumalik kay Grigon habang ang tunay na Glordon ay mananatili kay Elio. Pabalik sa bahay, nagsimulang magbonding si Olga sa Other Elio hanggang sa mapansin niyang medyo sobrang kakaiba ito. Sa gabi, pagkatapos maging suspicious, pumunta si Olga sa kwarto nito at hinubad ang eye patch na naglantad na ang Other Elio ay may isang mata lamang. Nagising ito at nagpaliwanag sa sarili. Dumating si Grigon upang sunduin si Glordon. Itinago ni Elio ang tunay na Glordon sa isang ship at dinala ang Other Glordon kay Grigon. Pumasok ang clone sa carapace at nagsimulang sumama kay Grigon hanggang sa ang kanyang bagong excitement sa warmongering at conquering ay nagpa-realize kay Grigon na hindi ito ang kanyang tunay na anak. Natunaw niya ang clone at nagalit kay Elio at sa Communiverse. Nalantad si Elio bilang sinungaling at hindi tunay na pinuno. Inutos ni Grigon na hawakan ng kanyang mga sundalo ang mga ambassadors at wasakin ang lugar upang hanapin si Glordon. Nang hanapin ng mga Hilurkians si Glordon, aksidenteng naion niya ang ship at naipadala sa Earth. Sinisi ng iba pang ambassador si Elio sa nangyayari at ipinadala siya ni Cuesta sa isang portal pabalik sa Earth. Dumating si Elio sa baybayin kung saan nakita niya sina Olga at Other Elio na magkasama. Habang iniisip niyang pinalitan na siya ng clone, narinig niya si Olga na nagmamakaawa na gumana ang kanilang plano dahil umaasa siyang makipag-ugnayan para bumalik si Elio. Lumapit siya at naglantad sa sarili na nagdulot ng kanilang pagkakasundo. Napansin nila ang aktibidad sa military base dahil doon nag-crash ang ship ni Glordon. Nagmadali sina Olga, Elio at ang clone doon at lumikha ng distraction ang Other Elio sa pamamagitan ng pagtunaw sa sarili upang makapasok sina Elio at Olga. Nagsisimulang manghina si Grigon dahil sa hypothermia dahil hindi nakaka-adjust ang kanyang katawan sa temperatura ng Earth. Inactivate ng dalawa ang ship at lumipad patungo sa space. Nakaharap sina Elio at Olga sa problema dahil hindi makapunta sa hyperspeed ang ship dahil papunta sila sa debris belt. Nagawa ni Elio na makipag-ugnayan kay Bryce na remorseful sa nangyari dati, ngunit pinatawad siya ni Elio at inamin na mali rin siya. Humingi siya ng tulong sa pagmaneuver sa debris na nagdulot na makipag-ugnayan si Bryce kay Melmac upang gabayan sina Elio at Olga. Marami silang natamaan at halos masira ang kanilang shields, ngunit nagawa nilang makalusot at makarating sa safe point upang pumasok sa hyperspeed. Nag-crash ang ship sa Communiverse at nagmadali sina Elio at Olga
na dalhin si Glordon kay Grigon. Nakita ang kanyang anak na namamatay, hinubad ni Grigon ang kanyang armor upang ipakita ang kanyang normal na wormy form. Binabalot niya si Glordon sa webs at swaddled siya na tumulong upang gumising si Glordon. Inamin ni Glordon kay Grigon na ayaw niyang sundin ang kanyang landas, ngunit inamin ni Grigon na alam niya na iyon at sinabi na mahal pa rin niya si Glordon. Pinalaya ni Grigon ang mga ambassadors at dumating si Cuesta upang ibigay ang medalya kay Elio upang gawing opisyal na ambassador siya. Gayunpaman, na-realize ni Elio na kailangan niyang sumama kay Olga na sinasabi na hindi ito goodbye kundi not now. Tumakbo si Glordon kay Elio at niyakap siya at sinabi ng mga bata ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ibinabalik ng Communiverse sina Elio at Olga sa Earth. Lahat mula sa camp hanggang sa military base, pati si Melmac ay nakasaksi sa pagdating ng ship habang pinagmamasdan nina Elio at Olga ang pag-alis nito ng magkasama.